Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ang founder ng Cardano na si Charles Hoskinson ay nagkomento sa maagang panunuya ni Peter Schiff sa hype na nakapalibot sa isang potensyal na pag-aproba ng Bitcoin ETF dito sa bansang US. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, sabi po rito ay si Peter Schiff ay isa sa mga pinaka pare-pareho at vocal na kritiko ng Bitcoin or BTC. Ay nagtungo po siya sa X platform upang bigyan ng babala ang mga crypto investor tungkol sa pagbuo ng hindi nararapat na mga inaasahan sa inaasahang spot Bitcoin ETF. At ayan, kapansin-pansin, hindi binabawasan ng kanyang komento ang mga pagkakataong makakuha ng pag-aproba mula sa United States and Exchange Commission. Yan, sa pagtugon kay Schiff, itinuro ni Charles Hoskinson kung gaano kaaga nagsimula ang kritiko ng Bitcoin sa taong ito. Peter Schiff and Community Response. Sa kanyang post, pinayuhan ni Peter Schiff ang mga Bitcoiners na maging maingat sa kung ano ang gusto nila tungkol sa Bitcoin ETF. Nabanggit niya na ang anticipation ng isang potensyal na pag-aproba ng isang spot Bitcoin ETF ng SEC ay nagtutulak sa presyo ng coin at speculative demand sa loob ng maraming taon. Ayan po yung kanyang aktual na inilabas na tweet rito sa X platform or kanyang X account. Sinabi niya na ang investor ay kailangang tumingin sa ibaba. Ayan, look out below. Yan po ang sabi niya. Kapag ang launching ng mga ETF at ang inaasam-asam na pangangailangan ng institution ay nabigong magkatotoo gaya ng inaasahan. Bagamat ang kanyang mga salita ay mas katulad ng isang tawag upang maayos na pamahalaan ang risk ng naaangkop ang mga miyembro ng CryptoX ay binatikos si Schiff para sa kanyang negativity. Hinimok ng isang user na si BTC Kronos si Peter Schiff na magpahinga ka. Yan, go get some rest. Yan po yung kanyang sinabi. Yan, dapat siyang pagod sa madalas na mali. Yan pa yung dagdag niya. He must be exhausted from being wrong so often. Ayan, bilang tugon, sinabi ni Peter Schiff na nakakuha siya ng pangalawang hangin, isang parirala na posibleng nagpapahiwatig na hindi siya umaatras sa kanyang mga kritisismo sa crypto anumang oras sa lalong madaling panahon. Upang higit pang ulitin ang kanyang paninindigan, sinabi ni Peter Schiff sa isang follow-up na komento na ang isang spot Bitcoin ETF ay hindi kailangan dahil ang investor ay maaari nang bumili at mag-imbak ng BTC ng libre. Sa halip, itinaguyod niya ang pagbili ng gold ETF. Yan, Bitcoin ETF anticipation grows. Dahil nalampasan ng karamihan ng mga aplikante ng Bitcoin ETF ang deadline ng SEC para magsumiti ng mga pagbabago sa kanilang S-1 filing noong December 29, 2023, humigit kumulang 12 na ngayon ang nasa panahon ng paghihintay para sa isang final na decision mula sa market regulator. Ang posibilidad ng pag-aproba ay nananatili sa 90% ayon sa Bloomberg analyst na sina Eric Balchunas at James Seyffart. Gayunpaman, mayroong ding mga nakikitang kawalan ng katiyakan na maaaring magpahaba ng SEC sa potensyal na deadline ng kanilang pag-aproba. Sa gitna ng paghihintay, sinabi ni Gabor Gorbax, isang strategic advisor sa Tether at VanEck, na ang industriya ay labis na tinatantya ang paunang epekto ng isang Bitcoin ETF at hindi tinatantya ang mas mahabang epekto nito.
Ayan, ang kanyang prediction dito ay ang mga pondo ay maaring magtala ng humigit kumulang $100 million na pag-agos sa una. Ngunit sa mahabang panahon, maaari itong mag-print ng isang kahangahangang lead tulad ng ginawa ng gold sa kasaysayan. Gayunpaman, ang hype ay nakatulong sa upsurge ng presyo ng Bitcoin mula noong simula. Sa oras nang nailabas ang balita na ito, ang Bitcoin ay tumaas ng 0.58% hanggang $45,061.42 ayon sa data ng CoinMarketCap. Ang market capitalization at trading volume ay umabot naman po sa $882.5 million at 30 billion po pala yun, 882.5 billion dollars at 30.7 billion dollars. Kaya yan po ang tungkol sa balitang ito at sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.